Barbie Fortesa, nahahati nga ba ang puso sa kanyang boyfriend na si Jack Roberto at sa kanyang kalab team na si David Licao? Nakapagtampo ito si Barbie Fortesa para hindi talaga proud sa BF niya na si Jack. At kapuso star na si Jillian Ward na kung tinawag na star of the new generation. Wala pa naman napapatunayan yan sa movie. Wala nga kahit sa acting. Ha ha ha. Bago maglagay ng title, kailangan may napatunayan ka muna. At sa ating versus, Showtime versus MTRCB. Nako, karapat-dapat nga bang makatanggap ng suspensyon ang Showtime? Hello! Welcome back to my channel. Magandang araw. At kung anong oras nyo man ako nakapanood ngayon, ako ituloy-tuloy nyo na yan. Maraming salamat. Ako ay magbibigay ng mga mula sa puso, balansing opinion para sa ating mga latest showbiz issue ngayon. Makikiosyoso pero hindi makikisawsaw, makikisali pero hindi makikigulo. Ako ang inyong marites na maghahatid sa inyo ng mga intriga, Yaya Chikadora! At eto ang latest. Barbie Fortesa, nahahati nga ba ang puso sa kanyang boyfriend na si Jack Roberto at sa kanyang kalab team na si David Licao ko? Nako, nagsulputin ang mga issue kasi nga, katatapos lang ng guesting niya sa Fast Talk with Boy Abunda, kung saan marami ang itinanong doon si Boy Abunda, kasama na doon yung kung ano ang pipiliin, pandesal ni Jack Roberto or pandesal ni David Licao ko. So ang pinili ni Barbie Fortesa is wala. Peanut butter na lang daw siya para sa lahat. So yun ang naging sagot ni Barbie. Nakinagiliwan naman ng maraming netizen. Pero syempre marami ang nakisawsaw at mga nagkomento. At dahil sa sagot na yun, marami ang nag-react at naging mema. So magbabasa tayo ng mga negative muna ha, negative muna. Nako eto, nakapagtampo ito si Barbie Fortesa para hindi talaga proud sa BF niya na si Jack. Naiinis ako, hindi niya kaya pagsigawan na mas pinili niya si Jack. Parang gusto din yata siya kay David kaya hindi napili si Jack. Ayan, isa sa mga naghihimutok na fans ni Jack Roberto. Naku, meron pa ako nabasa dito. Naguguluhan pa siya. Di ako naniniwala sa assurance niya. Ganyan din ako dati. Kala ko mahal ko na si BF, pero may umepal. Naging kami. Ayan ang mema ng ate Eileen mo. Dahil nangyari sa buhay niya, iniisip niya siguro na mangyayari din kay Barbie Fortesa. Nako, meron pa dito. Sakit sa isang boyfriend na alam niya ang sagot pero hindi pinili. Ibig sabihin lang nun, mas matibang sa kanya si David dahil kung hindi diretso na sagot niya, syempre BF niya para hindi masaktan ang jowa. Ayan ang ilan sa mga nabasa kong mga negatibo at marami pa doon na naghihimutok na bakit daw hindi pinili si Jack. Kasi daw dapat diretso na at para malinaw daw sa kanila na love team lang yon at dapat piliin talaga si Jack Roberto. At dahil nga sa sagot na yun ni Barbie, marami na ang nag-iintriga at nagdududa kung naguguluhan ba talaga siya. Sa hindi po nakakaalam, si Barbie Fortesa po at si Jack Roberto ay magkasintahan ilang taon na ang nakakaraan. So hanggang ngayon, going strong pa rin ang relasyon ng lola mo. At kung inyo pong matatandaan, si Barbie Fortesa ay nakasama sa isang seryeng Maria Clara at Ibarra kung saan nakasama niya si David Licao ko. Nako, na talaga namang pumatok sa mga manunood, nagustuhan, kinakiligan, kinagiliwan, at talaga namang humakot ng maraming tagahanga ang dalawa. So, dahil nga sa naging tagumpay na seryeng yon, nasundan ito ng Maging Sino Ka Man na mapapalabas na sa September 11. Naku, next week na! Sa GMA Telebabad. Ayan, ang Maging Sino Ka Man, Barbie Fortesa kasama si David Licao ko. Ayan. At dahil dyan marami na ang mga tagahangang hindi makapaghintay at ngayon pa lang talagang kinikilig na. At kung may mga negatibong komento, nako, marami rin ang mga positibong komento. Syempre, hati ang publiko. May babasahin ako dito, ha? Galing! Daming reason at safe siya sa sagot niya. For safe of love team. Para sa career at safe sa love life niya. Wala po siyang pinili dahil artista siya at parehas niya mahal ang career niya at ang BF niya. Good answer, Barbie. Ayan. May malawak na pangunawa. Meron pa dito, artista mahal niya si Jack pero mahalaga din sa kanya ang trabaho. Kaya dapat dyan sa industriya nila, magaling ka magsasagot. At dapat, di ka apektado katulad ni Jack, malawak ang pag-unawa. Ayan! Nako, marami rin talaga ang mga tagahangang nakakaintindi. Iilan lang siguro yung mga makikitid ang utak. Na talaga mang pinipilit ang mga gusto nilang mangyari sa kanilang idolo. Alam nyo, kung kayo talaga ay humahanga sa artista, dapat malawak ang pang-unawa ninyo.
dapat magbibigay sa inyo ng saya ang artista. Hindi yung magbibigay sa inyo ng stress sa puso at isipan yung artista. At marami rin akong nabasang komento doon na si Barbie Fortesa daw, parang neneng-nene pa rin. Parang hindi pa rin siya nakakawala doon sa pagiging dalaginding. Siguro sa aura ng mukha niya, sa kilos niya, sa pagsasalita niya, parang batang-bata pa. Parang kauusbong lang na dalaga. Si Barbie Fortesa ngayon ay 26 years old na. Nako, dapat daw mag-matured na siya sa rules, sa itsura, sa style niya, parang ganon. So, parang hinahanapan siya na mag-matured na siya sa mga rules siguro, sa pelikula. Marami ang nakakapuna nun na parang nahihirapan siyang umalis doon sa shadow ng kanyang pagiging dalaginding. Abangan na lang natin sa susunod na mga proyekto niya, sa kanyang mga gagawin, kung ano ang ipapakita niya. Malay mo, masurpresa tayo dito sa Maging Sino Ka Man na serye na pagbibidahan nila ni David Licauco. Wait lang tayo. Kasi kung para sa inyo, siya ay neneng-nene, sa tingin nyo ay may gatas pa siya sa labi. Pero kung may gagawin naman siyang proyekto at alam naman ng direktor ang gagawin sa artistang ito, sila naman ang gagawa ng paraan para mag-matured ang nasabing artista. Naku, basta sa mga tagahanga, wag tayong manguna, wag tayong mas magaling pa doon sa artista. Kumbaga, wag tayo ang magmamaneho sa kung anong gusto natin sa kanila. Parang hindi seryosong mag-artista. Hello, si Barbie Fortesa po is award-winning actress. So marami na rin po siyang award na natanggap. Pagdating sa actingan, hindi rin naman po siya pahuhuli. Talaga namang mayroon siyang ibubuga. Nako, para sa akin, dalawang klase lang ang mga taga-kontra. Yung isa, parang constructive criticism. Yung pupunuin nila yung mga artista pag nakikitaan nila na mali ang ginagawa. At natural yon na parang hindi nila minimin. Sinasabi lang nila na ganito ang dapat, ganito ang gagawin mo, so ganito ang punto ko. Parang ganon. So parang wala namang masama doon, okay lang yon. Malay mo, kapulutan din niyang aral yan ng mga artista kapag nakarating sa kanila. Pero yung iba naman, may mga nagkokomento na parang hindi na pag-iisipan, na punong-puno ng galit, na hindi mo alam kung saan ang gagaling yung sama ng loob. Na parang dudurugin nila ang artista, talaga namang yuyurakan ang dangal, at kung ano-ano pa. Diba? Pero tatandaan, kapag inggit, pikit. Diba? Kaloka. At kapag totoong tagahanga ka talaga, syempre, unang-una, pipiliin mo muna kung sino hahangaan mo. Ito ba ay mabuting artista, mabait na artista, magaling na artista? Mai-inspire ka ba kapag nakikita mo siya? Mamahalin mo ba siya? Susuportahan mo ba siya sa kanyang mga proyekto at mga ginagawa? Dapat ganun ang tagahanga. Kasi ang suporta ay tumatawid. Kapag marami ang sumusuporta, mararamdaman niya ng artista, malalaman niya ng artista, pagbubutihin nila ang ginagawa nila. At iingatan nila ang mga kilos nila. Kasi pwede silang mawalan ng mga tagahanga nila. Diba? Ganun lang yun. At eto pang chika. At kapuso star na si Jillian Ward na tinawag na Star of the New Generation. Ipinagmamalaki nga at talaga namang binigyan nila ng titulo si Jillian Ward na Star of the New Generation. Ipinagmamalaki nga ang kapuso sparkle artist si Jillian Ward. At binigyan nila ito ng titulo na Star of the New Generation. Sinasabi nga nila na karapat-dapat sa titulo ang dalaga, lalo na consistent top rating ang medical drama series na Abot Kamay na Pangarap. Si Jillian Ward ay isang child star na nagsimula sa edad na 5 taong gulang at ngayon ay sineselebrate niya ang 14 years sa showbiz. Gumanap siya sa seryeng True Disliit. At nung mga nakalipas na taon, naging matagumpay din ang mga serye niyang Piling ni Nanay, May Special Tatay, Prima Donnas, bago itong naging top billing seryeng Abot Kamay na Pangarap. At syempre, tulad ng inaasahan, marami ang nag-congratulate sa kanya, marami ang natuwa at talaga namang humanga sa dalaga. So, ito ngayon ang kanyang bagong titulo, Star of the New Generation. Syempre, marami ang natuwa, marami rin ang kumontra, nagtaas ng kilay. Bakit ganon? At ang kanilang reaksyon, ganito. Wala pa naman napapatunayan yan sa movie. Wala nga kahit sa acting. Ha ha ha. Bago maglagay ng title, kailangan may napatunayan ka muna. Ayan, yan ang sabi ng lolo mo. Kahit di naman talaga marunong umarte at ang acting skill di man nagbago. Ayan. May nagsabi pang, try natin yan ilagay sa big screen. Tingnan natin kung makakahakot sa takilya. How big is her fan base anyway? Is it as big as Belle or Francine or Andrea's fan bases? Nako!
Ayan, may mga pagkukumpara at hindi talaga maiiwasan yan. Ganun ang showbiz, di ba? Kanya-kanyang tagahanga, kanya-kanyang tagapagtanggol. Normal lang yan. Pero syempre, kapag may titulo ka na, may responsibilidad ka na, naku, kailangan mong patunayan yan. Galingan mo pa lalo at patunayan mo doon sa mga taong nanghihila sa'yo pababa na talaga namang karapat-dapat sa'yo ang titulo. At marami rin akong nabasa doon na sana daw gawin siyang Darna o kaya Marimar. Ayan ang mga iconic role na talaga namang ginampanan ng mga bigating mga artista ng mga nakalipas na henerasyon. So congratulations sa iyo, Gillian Ward, star for the new generation! Ayan. At sa ating versus, Showtime versus MTRCB. Nako, karapat-dapat nga bang makatanggap ng suspensyon ang Showtime? Hindi matanggap ng mga tagahanga ang naging desisyon ng MTRCB sa programang It's Showtime. Pinatawan ito ng 12-day suspension, pero ito ay hindi pa final. Pinasusumiti sila ng paliwanag kung bakit hindi sila dapat suspindihin. At naghain nga ng motion for reconsideration ang ABS-CBN dahil naniniwala itong walang naging paglabag ang nasabing programa. Pero ayon sa MTRCB, ito ay dapat isang buwang suspension. At dahil na rin sa pakiusap ni Chairman Lala Soto, kaya ito ay ibinaba sa 12 days na lamang. At napag-alamang nag-inhibit din ito sa pagboto para desisyonan ang nasabing violation. Mahabang usapin pa ito. Sana ang final na desisyon ay karapat-dapat para sa lahat. Sa programang It's Showtime, sa ABS-CBN, at higit sa lahat sa ikabubuti ng taong bayan, lalong-lalo na sa mga kabataan. At dahil nga hindi pa natatapos ang usaping ito at naghihintay pa tayo ng final na desisyon, nako, para sa akin, kapag dumating na talaga yung final na desisyon ng MTRCB, ay kailangan nilang tanggapin at mag-move on na sila. At kailangan may matutunan sila sa naging resulta ng investigasyong ito. Kasi para sa akin, kapag nasuspindi talaga sila, tuloy lang ang buhay, tuloy lang ang show. Nangyari na ito noong 2010, di ba? Pinalitan ng magpasikat ang It's Showtime. At sigurado naman akong nandiyan pa rin ang mga tagahanga at mga manonood ninyo. At para maiwasan ang mga ganitong pangyayari, ito ay magsilbing aral at sana ay mas maging sensitibo tayo. Kasi mayroon tayong mga manonood na mga bata. Diba? So, wala na tayong kontrahan dahil sila naman ay nandyan para tumingin, pumatnubay, kumbaga parang magbigay ng gabay, magbantay. So, trabaho nila yon. At hindi yan isang desisyon ng isang tao lang. Kumbaga, binubuo ito ng mga komite na talaga namang nagsisiyasat at may mga karanasan sa ganitong uri ng trabaho. So, wag iisipin na bias, wag iisipin na pinagkakaisahan, dapat tanggapin ang pagkakamali at kung ano man ang kaparusahan. Ganon. At syempre, tuloy lang ang buhay, di ba? At dahil dyan, maraming salamat. Kung kayo po ay may mga opinion, suggestion, i-comment down below. At palagihang lambing sa mga tagapanood sa akin. Kung hindi pa kayo nag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Hit the bell button para updated kayo sa mga chismaks at ganap ng inyong all-around kasama at kachika, name niya, Chika Dora!